Talk to Papa. Hello, good morning! Good morning po. Ay, babae. Oo. Anong pangalan mo, Binibini? Ako po si Doreen. Oo. Lapit ka ng konti sa telepono. Doremi? Charot. Ang pangalan mo? Dorilyn. 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 Ang layo mo, girl. Oh, yung bunganga mo, halos ikwan mo na. Oo. Parang Hello? Yan! ibo ka mo. Oo. Sige pa, buka pa. Dorilyn, kasama si Papa Marky tsaka si Papa Ace. Balita namin, problemado ka daw. Nako. Ha? Problemado nga po. Sige. Ano pang ginagawa natin dito sa Talk to Papa? Pag-uusapan natin yan. Talk to Papa na. Kwento ko lang po yung yung kapatid ko po kasi, nakalimutan na po yata na may pamilya siya. Ay. Yung kapatid ko po kasi, nakalimutan na may pamilyas. Ilang kayo muna magkakapatid, Dorilyn? Pang-tatlo. Pang-tatlo. Itong sinasabi mong nakalimutan na, pang ilan yan? Pangalawa po. mas Pangalawa. matanda po. Oh. Nasaan itong pangalawa? Nandito po, kapitbahay ko po. Kakauwi na lang po. Nakakaloka, kapitbahay lang pala. Sus Mariose? Pero nakalimot. Oo. Ano yun? Grabe. Sa sampal ko agad, lagi-lagi, araw-araw na doon ako sa bahay nila. Bakit? Bakit nakalimot? Paano? Ano po kasi, ganito po yan. Kauwi niya lang po galing abroad. Ay, Ay! talaga. Mapera pala. Nakakalimot talaga. Oo. Naku, huyo ka, ganun. Saan galing siya? Sa ano po, saan ba yun? Aba? Saudi po yun. Apo. Aba? Aba? Abo. Abha? Abaha. Apo. Ay, pinaglaloloko mo lang kami dito, ha? Okay, ba sa Saudi? Anong trabaho niya sa Saudi? Ano po siya, katulong. Okay. Kailan dumating? Noon po pong, July, August, naku magsi-September na. Paubos ng Opo. pera niyan. Hindi po, ganito po kasi yan. Yung ate ko po, sana naman. Sana kung nakikinig siya, sana wag ako sigawan. Laksa mo yung radyo. Kakauwi niya lang po, pero nauna po, may jowa po kasi siya. Pero doon niya rin po nakilala sa abroad. May pamilya na siya. Opo. Yun pong ate ko, may dalawa po siyang anak sa una. Kasal, hindi? Hindi po. Okay. May anak siya pa sa pangalawa? May anak pa rin po sa pangalawa. Ilan? Isa po, parehas po tag-isa. Okay. So, dalawa na yung anak. Tapos? Ito. Tapos po, ngayon po, meron po siyang jowa. Galing po din doon sa pinagtatrabahuhan niya. Pangatlo na to? Opo. Nangungulekta. Taray, maganda yung ate mo, no? Kaya siguro inggit na inggit ka. Oo, feeling ko lang. Charot. Siguro wala nang liligaw sa'yo. Tapos? Ano po kasi, ang ano lang po ngayon, yun pong karelasyon niya is parehas po sila ng sexualidad. Babae? Babae. Pero yung mga nauna lalaki, no? Opo. For a change. Ibang putahe naman tayo. Diba? Hindi successful kasi. Oo. Diba? Nag-try ka ng 2 beses. Naanakan ka lang. Yan. Dito, hindi ka magkakaanak. Oo. Buntis ba siya ngayon? Ay! Charot! Iba yan, nasa lisihan. Nako. Talaga updated ka sa latest happenings ng kapatid mo, ha? Ganun po talaga kasi kapatid ko. Okay. So, ngayon, saan na pupunta ang pera, Aber? Bumili po kasi sila ng bahay. Ito po yun yung katabi ko. Ay, taray! Siguro naiinggit ka. Charot! Siguro ang bahay nila ba to? Yung sa inyong sasa? Tapos hindi siya tumulong sa inyo. Hindi naman po. Tumulong tumulong naman pala eh. Maisip ka talaga, Dorilyn. Nasaan yung 2 niyang anak? Kami po nag-aalaga. Bakit kayo nag-aalaga? Kasi po, nasa abroad po siya ng time na yon. Ngayon, nandito na sa Pilipinas. Hindi naman din po siya palagi nag-stay dito kasi hindi nga po namin kasundo yung tomboy. Dahil?
pineperahan lang yung ate nila. Charot. Ganun ba? Hindi po. Hindi naman po kasi kung sa pera, mabait po yung tomboy. Mas mapera. Sa Ba't kanila, ayaw nyo? Ba't ayaw nyo? Ba't di nyo kasundo? Siguro hindi kayo nakakahut-hut. Ay! Ay! Ano pong gagawin sa pera kung hindi naman marunong makisama? Hindi ba dapat yung mga walang pera ang nakikisama? Ay, Masama ugali. Oo. Masama ugali. Opo, tinitira ka pati likod. Ay! Ang hirap! Loka ako, okay? Ayun ang sabi ng ate mo. Ay, yun na nga po eh. Ang hindi ko rin po malaman sa kapatid ko, bakit hindi yata po siya naniniwala sa amin. Hindi niya po yata kami kilala po. Ano yung pinakamalalang tensyon na nangyari? Na involve ang lahat? Ano po, nung... Nagkatutukan, Paps. Ay! Oo. Oo. Nagkatutukan. Nagkaduruan. Kaduroan. Kayo! Ganun. Opo, nung time na yon kasi po, kauwi niya lang po. Yung una po kasi umuwi yung tomboy. Oo. Kaya po talagang, nung pag-uwi naman niya, ang ginawa niya sa bahay na nabili nila, inalungkot niya yung mga gamit ng nanay ko, which is, di ba po, alam naman po natin pagka mga nanay, medyo sentimental yung mga gamit. Kasi nasa bahay na bagong bili ng ate mo. Opo, kinalkal niya yung mga gamit ng nanay ko. Oh. Kaya po, nung pagdating pa lang niya, talagang may sama na ng loob yung nanay ko. Anong ginawa doon sa mga gamit? Wala, kinalkal lang po. Tapos, ayun, sabi nanay ko, hindi naman daw binalik na maayos. Parang basura nga lang daw po na binalot lahat sa plastic yung gamit ng nanay ko. Kaya sumama yung loob ng nanay ko. Baka gustong itapon. Tsaka hindi, bahay niya kasi yun. Oo. Siguro inaalam niya lang kung ano yung mga bagay na nasa loob ng kanyang bahay. Oo, chinek. Oo. So, yun po yung hindi ko maintindihan sa kanya kasi gamit po yun ng nanay ko. Ay hindi nga, gamit ng nanay mo, bahay ng kapatid mo. Bakit kasi doon inilagay? Oo. Ito naman si nanay. Charot. Yun po yung hindi ko sa kanila din maintindihan kasi nga, hindi naman sila, porket bahay nila yon, papakailaman nila yung gamit ng nanay ko. Binigay pa nila yung bahay na yun sa nanay ko, tapos ganyan din pala yung binigay pala. Yun po yung ano nila, kaya Parang po binili nila. Para bibigay daw kay nanay, pero hindi naman totoo. Eme-eme lang. Sabi-sabi lang. O dahil sila rin pala ang titira. Opo. Pinalayas ba yung nanay mo? Pa? Pinalayas? Hindi naman po. Lagi nga, gusto na nga po umalis ng nanay ko kasi nga, ganon nga yung ugali. Noon pa lang po, no, hindi pa umuwi yung kapatid ko. Okay. So saan kayo galit? Doon sa tomboy o doon sa kapatid niyo? Noon na po, sa kapatid ko po. Oh. Kasi po, alam na niya na ganon din yung ugali ng tomboy. Hinayaan niya, hindi niya kinontrol. Parang kinonsinti na lang. Sabi niya po, sinasabihan niya daw, tumambay na po kayo sa point na nung araw na pangatlong araw po yata dito ng tomboy, dinuro daw yung nanay ko. Ayan na, sabi ko na nga ba, Duduro. nagkaturuan. Yun po yung hindi ko, kung na-tsempuhan ko po yun, hindi ko rin naman po pwedeng basta na lang anuhin yun kasi nanay ko yun eh. Oo, tama nga naman. Siyempre, pamilya kayo, di kampihan na kayo. Oo. Yes. Naku yung... Ako po kasi, ako naniniwala po ako sa nanay ko kasi mas kilala ko po yung nanay ko kaysa doon sa hindi ko. At saka laban ka din di ba? Lalaban ka talaga. Ngayon, so matutal, ang gusto nyo mangyari, palayasin yung tomboy, magkahiwalay ng kapatid mo. Ay, hindi naman po. Ang sa akin lang po, maliwanagan po yung kapatid ko kasi po, ngayon po, nagkakataon na po na nasa time na nandyan nga po yung kapatid ko sa bahay na yun, tapos nandun din po yung nanay ko. Sa labas po sila kumakain kahit po nagluluto naman yung nanay ko. Kasi nga may tensyon. Oo. May tensyon. Hindi sila komportable sa isa't isa. Dapat ang isa doon mawala. Oo. Malamang yung matanda. Ay! Huwag naman. Huwag na. Oo. Ay, yung bang tomboy may ambag doon sa bahay? Opo. Mas malaki. Ay, kanya talaga yon. So, ang gusto mo mangyari? Anong gusto mo mangyari? Paano magkakaayos to sa palagay mo? Kung maliwanagan, magdagdag kayo ng bumbilya. Nireklamo na nga po sa kuryente nila eh. Ay. So, anong gusto mo mangyari? Ang sa akin lang po is,
sana maliwanagan yung kapatid ko na Na? masabihan niya man lang yung tomboy na yon na baguhin yung ugali niya kasi nanay at nanay niya pa rin po yung kino-question niya palagi. Dumating nga po sa point na sa halagang 100 pesos. Oh. Pinagsalitaan niya yung nanay ko, hindi niya naman po kinuha yung 100 piso na yun. Sarap po naging mata pobre, ganun. Oh. Anong sabi ng ate mo na ganitong nangyayari? Umaalis lang po silang dalawa. Hindi na nga po. Noon nga po isang araw, birthday po nung anak, hindi mo lang naalala ata. Ay. Nako, so ang siste bahala kayo sa buhay nyo. Oo. Ang pinipili ko itong jowa ko. Yes, O that's yun my po yung tomboy. nasabi. Okay. So anong gusto mo itanong dito sa Talk to Papa? Ano po, tama pa po ba na mag-stay doon yung nanay ko? Kasi ngayon nga po, yung mga naitulong nung ate ko, sinisingil na nung tomboy doon sa mga kapatid ko. Ay, bakit naniningil itong tomboy? Siguro pera niya yun. Oo, yung pinadala. Ewan ko po. Ay, dapat inaalam nyo. Oo. Ngayon, Kasi kung... sahod daw po yun ng ate ko eh. Ay, bakit siya yung naniningil? Oo. At saka dapat alam nyo kung bigay Kaya yun, o utang. Ang utang, Yun babayaran. Yun kasi yun eh. ako nga, nagkautang sa kanila, nagbayad naman. Oh, dapat ganon. O baka kayo nagagalit kasi wala kayong pambayad, aawayin nyo na lang. Oh. Hindi ganun po yata talaga pagka wala ng pera, nang-aaway na. Ay, kayo yung mali. Yan. Let's go, pare Koy. Nako, ang sabi dito ni Rap, sabi niya, dapat mong ialis yung nanay mo. Hayaan mong makapag-isip-isip yung ate mong bugok. Dapat maging balanse ka, timbangin mo sila, hindi sila ibang tao sa'yo. Huwag pabigla-bigla sa mga desisyon. Walang daan pabalik. Dapat dyan pag-usapan nyo para mas lalong tumatag yung pamilya na meron kayo. Yan. Sabi naman ni Jess, for me, just ignore them. Sasakit lang kalooban mo, kakaisip mo sa tampo mo. Pag kukumprontahin mo ang ate mo, mas lalong gugulong sitwasyon. Lalo kung mahal niya talaga yung tomboy. Dahil ang taong umiibig nagiging bingi at bulag. So the best solution is to keep a distance and be quiet. Shh. May shush pa. Sabi dyan. Sabi ni Marisa, mas okay ako ang magpapautang kaysa ako ang mangungutang. Kung hindi magbayad, ilimos mo na lang sa kanya yon. Nakatulong ako, hirap kaya mangutang, papapiliin ako. Okay sana yung meron na ako kaysa libre lagi ihingi ng alak may kasama pang sigarilyo. Ano? Ang gulo na. Medyo magulo to, Marisa. Sabi naman Sharon, nag-try na ba kayong mag-usap ng masinsinan? Baka sakaling makatulong ng maayos ang problema nyo sa bawat isa. Kapag wala pa din nangyari, ialis nyo na lang nanay nyo dyan. Bago pa mahuli ang lahat at kayo lang din ang mahirapan sa huli. Ang sakit lang isipin na may anak talaga na kayang tratuhin ng ganyan, lalo na ang kanyang ina. Alam mo, ang tansya ko dito, ganito kasi yan. Kung sino ang meron, Nandoon. siya yung lalapitan. Totoo din naman. Kaya lumalakas yung loob ng isa kasi pakiramdam niya, ako yung meron. At ako ang kailangan nyo ako. Lumuhod kayo. Ay, grabe naman to. Di Grabe ba? naman itong anak na ito. Oo. Ngayon, Oo. wala naman talagang pera itong babae na ito. Kasi may pera. nanggagaling sa tomboy. Kaya ngayon, yung tomboy ang may power over dito sa kanyang kapatid. Yes. Kaya sumusunod, Oo. At- Alipin yung ate niya. ganun, sakto. Walang kasalanan ng ate mo. Nasa diary ang lahat. Charot. Kaya ngayon, walang choice yung babae. Oo. Diba? Kailangan niyang kampihan yung isa. Yes. Kahit na masama ang ugali. Oo. Di ba walang respeto doon sa matanda? Matanda Oo. na yon. So, yun na nga. Hindi kasi makaangal yung ate mo. Kaya sinasabi mo, paano yung sasabihin yung tomboy? Hindi niya kaya. Oo. Kasi nga wala siyang power. Ngayon, ang pera naman nauubos. Totoo yan. Di ba? Kailangan nilang bumalik uli sa Saudi para kumuha ng pera at magtrabaho. Totoo. Ngayon, mag-intay lang kayo pag sila ang may kailangan. Ay! Ah, Ha! di ba? Oh. Pwede! O kaya, mag-intay lang kayo pag nawala yung tomboy. Ay! Oh. Oo, ganyan Oh. na mangyayari. Nako. Pero, yung ate mo mabait talaga, ha? Huwag natin pag-isipan ng hindi maganda. Kahit i-review yung CCTV. Mag-iisip naman din yan eh.
Di ba? Yes. Maaring nabubulag sa ilang mga bagay, pero sa huli, iba ang bigat ng pamilya. Totoo. Totoo yan. Di ba? So ngayon, medyo intindihin nyo na lang, ha? Muna. At ngayon, kung ano yung magagawa ko. Kasi, mukhang wala ka ng control doon sa kapatid mong babae. Yes. Ngayon, ang control mo ngayon, paano may aalis at may sasalba yung nanay nyo na nasa bingit ng sama ng loob. True. Okay? Ibalik po natin siya sa linya. Hello, Dora. Hello po. Napakinggan mo yung advice ng mga bida-bida. Opo. So anong na-realize mo? Anong plano mo na? Wala. Charot! Wala po. Ang sa akin po kasi, nanay ko po yun eh. Ginagalang ko po yung bawat desisyon ng nanay ko. Na? Kung ano po yung desisyon ng nanay ko, ginagalang ko po yun. Tapos, Anong desisyon niya? Magstay pa rin o umalis na? mag-i-stay po kasi yung nanay ko kasi po, aalis po ulit yung ate ko para daw mabayaran yung bahay kasi pagka umalis yung nanay ko, sising din po yung nanay ko kung bakit daw sila nalubog sa utang. Bakit ang nanay mong nalubog sa utang? Bakit siya yung dahilan? Dahil nga po doon sa bahay din nila na binili para sa nanay ko. Para sa nanay mo talaga yon. Yun po ang sabi. Ay, kung para sa kanya pala yun, huwag na siyang umalis. Oo. Ngayon, ang buong yung pamilya doon na tumira. Kasi kanino nakapangalan. Oo. Baka bigay sa nanay mo, tapos hindi naman sa kanya nakapangalan. Oo. Maalisin siya. Mahirap kasi yon. So, ibig sabihin, para lang kayong mga ngaw-ngaw. Oo. Na pinag-uusapan ng problema, wala namang solusyon. Ganon. Ang sa akin po kasi, kung saan pa masaya yung nanay ko, hanggat hindi naman po nasasaktan yung nanay ko, sinusuportahan ko po. Okay, ganito yan. So, parang mga sama lang ng loob. True. Na konting respeto nga naman. Oo. So, well, deserve naman yun ng nanay mo. Kasi, siya yung nanay nyo. Siya yung nanay ng kanyang karelasyon. Yeah. At sana naman maibigay. No? Opo, yun po. Medyo may tansya ko, misunderstanding lang to ng mga bagay-bagay. Ngayon, naipapasa lumalala ng lumalala. Ngayon, yung sugat na yun, yung distansya na yun, medyo Malalim. nagagatungan. Hindi kasi napapag-usapan. True. 'Di ba? No. Kasi po, time na pag-uusapan, nagwawala naman po siya. Paano makakapag-usap ng mahinahon? Yung mahinahon po kasi nga po, yung nanay ko. Ganito yan. Hindi na po kahit Kung sino kasi yung nagwawala, yun yung may problema. Kasi dinadaan niya sa taas ng boses, sa sigaw. Kasi yung mga mali, takot yan sa konfrontasyon. Oo. Kaya nagagalit na lang kunwari. Oo. Gagawa na lang ng drama. Oo. Para kunyari magmukha siyang tama. Yes. Idadaan lang sa sigaw-sigaw. Pero kapag nagkakuhanan na, nagkaharapan na, sumatutal, alam na. Kung sino talaga ang mali. Di ba? ang sa amin din naman po magkakapatid, wag sa nanay namin idaan. Idaan niya po sa aming magkakapatid. Okay. Dapat kasi, nandun lagi kayo, kabuntot kayo ng nanay nyo. Para nagkakomprontasyon. Ilabas ang itak! Ganon. Okay. Sana naman ma-realize din ng kapatid mo itong medyo sama ng loob ng nanay mo. No? Yes. Siya nga, mahal na mahal yung nanay mo, binigyan ng bahay. Hindi pala siya nagbigay kasi yung tomboy mas malaking bigay. Oo, pinag-ambagan yung tomboy. Tsaka yung ate niya. I doubt kung sa nanay mo yan. Feeling ko din hindi. Kasi bakit naman bibigyan ng pera ng tomboy yung nanay mo? Tapos away-awayin ngayon. O, di ba? Parang may mga maling detalye dito. Oo. Mahirap kasi yung sabi lang eh. Oo. Ay, bigay namin to sa'yo. Pero nakanino yung Pangalan. di Di ba? ba? Opo. Kaya, Yung sa nanay ko naman po nakapangalan. Kasi parang? hindi naman po yata yung nanay ko yung nasusunod sa bahay. Nakita mo ang papeles? Nandun ang pangalang nanay mo? Opo, ako po ang naglakad nun kami po ng nanay. alam mo, Ay, ibenta ang bahay. hati-hati tayo. Oo. Hindi. Feeling ko, kaya medyo may tensyon, kasi hindi pa ba yung bahay? Di ba? Hindi pa ba yung bahay? Kailangan namin magtrabaho, Yes. magpakahirap, pagkatapos para sa nanay mo lang? Tapos, gusto na maghiwalay nung ate mo at saka ng tomboy. Charot! Pinapalalim. Di ba ang bait-bait nung tomboy at saka nung ate mo? Binigyan ng bahay yung nanay niyo, tapos aaway-awayin nyo lang? True. Kayo talaga masasama ang ugali dito. Feeling ko din, Doraline. Maisip kayo. Sana maayos lang. Yan naman ang gusto Oo. namin mangyari. Opo, yun naman po. Yun naman po yung sa akin kasi habang
nandito pa po yung nanay namin. Ay, yung bata. Mana sa ina. Mana sa nanay. Para sa nanay. Gusto ko po kasi na masaya lang yung nanay ko kasi sa hirap din naman po ng buhay namin nung pinagdaanan po namin. Gusto ko po kahit salat man kami sa yaman, at least masaya po yung nanay ko. Oh, anong ambag mo? Ambag ko. Apo niya. Apo, daig ka nung ate mo, bahay. Hindi naman. Okay lang. Sige. Sinong gusto mong, hindi, yung ate mo na lang, bigyan mo ng message. Nakikinig siya ngayon. Anong gusto mong sabihin? Para po dun sa ate ko. Alam ko, ngayon, meron ka. Pero sana, alam mo din yung pinagdaanan natin. Kung sino yung tumulong sa'yo. Kung sino yung nandyan sa tabi mo noong wala ka pa. Nung wala ka pa dyan sa point na yan. Kasi, andito kami. Miss na namin. Hindi ka namin masulungan kahit isang oras. Mahal na mahal ka namin kasi kapatid kita. Nanay natin halos. Miss ka na din eh, ina. Gusto lang namin sana bumalik ka ulit dun sa bago. Dun sa dating ikaw, hindi yung ngayon kasi alam ko may problema ka, pero hindi naman sa lahat ng oras nandyan yung asawa mo. Hindi ko nga rin alam kung ano-ano ba yung ina-advise yan. Bakit ganyan ka na ngayon eh? Ako yung dating kasangga mo. Pero ngayon ako yan. Hindi mo na rin ako pinakausap. Miss ka na namin. Alalahanin mo kung nakikinig ka man, saan ka man marating. Lagi namin ipinagdadasal na nasa mabuti kang kalagayan. Talk to Papa.